sa inyong lahat. Ako nga pala si Jaren Eve Irish D. Guevara, na kasalukuyang nag-aaral ng kursong Bachelor of Elementary Education. Ngayong araw ay ating pag-uusapan ng isang napakahalagang paksa na may malaking epekto sa ating kalikasan. Ito ay ang pagreresiklo. Sa panahon ngayon, patuloy ang pagdami ng basura sa ating kapaligiran na nagdudulot ng polusyon. Ngunit alam ba ninyo na sa paraan ng pagreresiklo ay maaari tayong makatulong sa pagprotekta sa ating kalikasan? Kaya naman, ngayong araw, halina't samahan ninyo akong tuklasin kung paano natin maisasabuhay ang pagreresiklo at kung paano tayo magiging responsableng tagapangalaga ng ating kalikasan. Gaya nga ng nabanggit ko kanina, atin ngayong pag-uusapan ang pagreresiklo. Ayon sa pag-aaral, tinatayang 61,000 metric tons ng basura ang nalilikha sa Pilipinas araw-araw. Ang malaking bahagi nito ay plastic na umaabot sa 2.7 milyong tonelada kada taon. Sa tindi ng problema, aabot sa 160 milyong sachets ang tinatapon araw-araw na nagdudulot ng malalang baha at polusyon sa buong bansa. Dahil dito, nararapat lamang tayong umisip ng paraan at gumawa ng aksyon upang maresolba ang problemang ito na hindi lamang tayong mga tao ang naaapektuhan kundi maging ang ating kalikasan. At dito na nga papasok ang pagreresiklo. Pero ano nga ba ang pagreresiklo? Ang pagreresiklo ay isang mahalagang proseso kung saan ang mga ginamit o kinapong materyales ay muling pinoproseso upang maging bagong produkto. Hindi lamang nito binabawasan ng basura, kundi nagbibigay din ito ng panibagong halaga sa mga bagay na akala natin ay wala ng silbi. Ito ay mahalaga upang mabawasan ang basura, makatipid sa likas na yaman at mapangalagaan ang ating kalikasan. Ito din ay nakakatulong sa ekonomiya sa pamamagitan ng paglikha ng trabaho at nagbibigay din ito ng bagong buhay sa mga lumang materyales, nagpapababa ng polusyon at greenhouse gas emissions. Narito ang proseso ng pagreresiklo. Una ay ang pangongolekta o koleksyon. Iipunin ang mga gamit na maaari pang mapakinabangan tulad ng mga lumang bote, papel, plastik at lata. Ikalawa ay ang segregasyon o pagbubukod. Ihiwalay ang mga basura ayon sa uri nito upang mas madali itong iproseso. Ikatlo ay ang paglilinis o cleaning. Siguraduhing malinis at tuyo ang mga nakolektang materyales bago dalhin sa recycling centers. Sunod naman ay ang pagpoproseso o processing. Ang mga nakolektang materyales ay dinadala sa mga pasilidad kung saan ito ay ginigiling o tinutunaw upang maging hilaw na materyales para sa mga bagong produkto. At ang panghuli naman ay ang paggawa ng bagong produkto o manufacturing. Gamit ang mga nirecycle na materyales, gumagawa ang mga pabrika ng mga bagong kagamitan na maaari nating muling bilhin at gamitin. Gaano nga ba kahalaga ang pagreresiklo? Una, napapangalagaan nito ang kalikasan. Pinoprotektahan nito ang kalikasan mula sa labis sa pagkuha ng mga hilaw na materyales tulad ng puno at mineral. Nagpapanatili din ito ng balanse ng ating ecosystem. Ikalawa ay ang pagbabawas ng basura. Nababawasan ang mga nakakalat na basura sa paligid at ang dumaraming basura sa mga landfill. Ikatlo ay kabuhayan at ekonomiya. Lumilikha ito ng trabaho sa koleksyon, pag-uuri, pagproseso ng mga recyclable materials. Pang-apat ay pagtitipid sa enerhiya at rekurso. Mas kaunting enerhiya ang kailangan sa pagpoproseso ng mga recycled na materyales kumpara sa paggawa ng produkto mula sa simula. At ang panghuli naman ay ang pagbawas ng polusyon. Nakatutulong ito upang mabawasan ang mga emisyon ng greenhouse gases at iba pang pollutants na nakakasama sa kalusugan ng tao at kapaligiran. Narito ang ilang bagay na maaari nating iresiklo. Una ay ang mga papel at karton. Ikalawa ay ang mga botelya at garapon. At ang panghuli naman ay ang mga plastik na bote. Sa pangkalahatan, ang pangreresiklo
ay ang proseso ng muling paggamit ng mga bagay na itinuturing na basura upang maging bagong produkto. Sa pagresiklo at pagbawas ng mga basura, kailangan nating isalang-alang ang 3 R's ng waste management. Una ay ang reduce o bawasan natin ang sobrang paggamit ng mga plastik. Ikalawa ay reuse o gamitin muli. Gamitin natin muli ang mga bagay na maaari pang mapakinabangan. Pangatlo ay recycle o iprosesong muli ang mga bagay na maaari ulit nating gamitin. Narito naman ang mga uri ng basura. Una ay ang mga biodegradable o nabubulok. Ito ay ang ating mga dirang pagkain o mga balat ng prutas na maaari nating gamiting fertilizer o pataba. Ikalawa naman ay ang mga non-biodegradable o ang hindi nabubulok. Ang panghuli ang mga recyclable o ito yung mga gamit na maaari nating i-recycle muli. Mga halimbawa ng pagre-resiklo. Una, maaari nating gawing paso ang mga lumang bote. Maaari din naman ang mga gulong. Kalawa, gamitin muli ang mga papel. Ang mga papel at karton ay maaaring nating mapakinabangan. Halimbawa, ang karton ay maaari nating paglagyan ng ating mga kagamitan. Panghuli, i-donate na lamang ang ating mga lumang damit. Imbis na ito'y itapon o kaya ay sunugin, mas maganda kung i-donate na lamang. Kahalagahan ng pagre-resiklo. Gaya nga ng sinabi ko kanina, ito'y nababawasan ang basura, nakakatulong din ito sa pagprotekta sa ating kalikasan, nakakatipid ng likas na yaman, at nakakaiwas din ito sa polusyon. May mga problema tayong maaaring kaharapin kapag hindi tayo nag-recycle. Una ay ang patuloy na pagdami ng basura. Ikalawa, ang polusyon sa hangin at tubig, at ang tuluyang pagkasira ng ating kalikasan. Sa simpleng paraan, maaari tayong magsimula. Una ay ating matutunan at isabuhay ang pagsasegregate ng basura. Pangalawa naman ay ang paggamit ng mga eco bags at ang panghuli ay pag-iwas sa paggamit ng mga single-use na plastic. Naririto ang isang halimbawa kung paano tayo makakapag-recycle ng mga bote.
matatapos ang ating talakayan tungkol sa pagresiklo. Naway kayo may natutunan at naunawaan sa wastong pamamahala at sa mga simpleng paraan na maaari nating gawin upang makatulong. Tandaan natin na ang mga simpleng bagay kagaya na lamang ng paghihiwalay ng basura, muling paggamit ng mga bagay at pagresiklo ay may malaking epekto sa ating kalikasan. Hindi natin kailangan ng malaking aksyon para sa pagbabago. Kung minsan, sapat na ang pagsisimula sa ating sarili at sa tahanan. Kaya naman, tayo'y maging responsable at makaisa sa pangangalaga sa ating kapaligiran at kalikasan para sa mas ligtas at mas malinis na kinabukasan. Muli, ako si Jaren Eve Irish D. Guevara at maraming salamat sa inyong pakikinig.